Ang The New Gate ay isang makabagong larong MMORPG na nagbibigay daan sa mga manlalaro na tuklasin ang isang malawak na mundo na para bang totoo. Maaari silang pumili mula sa iba't ibang lahi tulad ng tao, elf, hayop, dragoner, pixie, duwende o Panginoon. Maaaring sumama ang mga manlalaro sa kanilang mga kaibigan sa isang pakikipagsapalaran kung saan maaari nilang talunin ang malalakas na nilalang, makaipon ng walang katapusang yaman sa pamamagitan ng kalakalan, o maging isang panday at lumikha ng mga alamat na sandata. Anuman ang maisip mo ay abot kamay mo sa larong The New Gate na isang high-end na MMORPG na available sa buong mundo, subalit sa kabila ng kaakit-akit na pangako nito ay dumating ang isang araw, ang The New Gate ay naging isang literal na nakamamatay na laro. Simula noon, naging imposible na ang mag-log out sa laro at ang pagkamatay sa loob nito ay nangangahulugan ng totoong kamatayan sa tunay na mundo at si Shin ang pinakamakapangyarihang manlalaro sa RPG na ito, ay nagawang tiyakin ang kanyang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang malawak na kasanayan sa pag-asang balang araw ay matapos na ang bangungot na larong ito. Kasama ang kanyang grupo ng 3 iba pang manlalaro, nililibot ni Shin ang 4 na sulok ng virtual na mundong ito at nakaharap sa mga lalong mapanganib na mga boss, determinadong iligtas ang mga tao na natrap sa lugar na ito. Sa isa sa mga araw ng pakikipagsapalaran ay nakasagupa ni Shin si Origin at ito ang tagapagbantay ng gate at kahit pinutol niya ang mga pakpak ng halimaw, ito ay ganap na gumaling at sa pagnanais na pigilan ang muling paggaling nito, ginamit ng mandirigma ang kanyang steel attack upang malinlang ang kalaban, nakakakuha ng pagkakataon para makapagbigay ng ilang mga atake na halos tiyak ang tagumpay. Ngunit patuloy pa ring naghihilom ang pinsala ni Origin at di nagtagal, ginamit ng tao ang kanyang Moonblade Dance upang ilabas ang di mapapantayang pinagmumulan ng lakas ng kanyang espada at pagkatapos ay tinamaan niya ang nilalang sa huling pagkakataon at tinalo si Origin, ang tagapagbantay ng gate. Sa pagkamit ng tagumpay ay doon ay nakuha ni Shin ang mga titulo na Limit Breaker, The Achiever at The Liberator at nagkaroon siya ng pagkakataong maka-log out sa laro at nang tingnan niya ang kanyang listahan ng mga kaibigan, nakita niyang isa-isa nang umaalis ang kanyang mga kaibigan sa laro hanggang sa siya na lang ang natitira at nagpaalam sa New Gate. Subalit sa kanyang pagtatangkang lumabas sa laro, biglang may bumukas na gate sa harapan niya na nagtulak sa kanya patungo sa isang hindi kilalang lugar at nang hawakan niya ang isang pedal, napansin niyang mukhang totoong-totoo ang lugar na ito para maging virtual, kahit na may pag-unlad sa teknolohiyang VR. Pagtingin niya sa kanyang mga katangian, natuklasan niyang lahat ng ito ay mahigit 2,000 kahit ang limitasyon ay 999 subalit gayunpaman, hindi siya makapaghintay na umalis dahil sa nawala ang logout button sa menu. Nang subukan niyang tingnan kung nakabalik na ang kanyang mga kaibigan, napagtanto niyang wala siyang koneksyon sa internet kaya't tunay nga ang mundong ito at nahaharap siya sa sitwasyong ito, sandaling nagpanik ang bata ngunit agad ding nakabawi at nagpas siyang malutas ang sitwasyon. Ang unang hakbang ni Shin ay gamitin ang kanyang item na magdadala sa kanya kung saan nakarehistro ang kanyang base, sinundan niya ang landas na itinuro ng mahiwagang ibon at natagpuan ang mga pader ng isang lungsod na hindi pa niya nakikita dati at sa kabila nito, natagpuan pa rin niya ang kanyang bahay pagkatapos ng mahabang panahon at doon ay may elf na nasa panganib dahil hinahabol siya ng ilang masasamang tao para kunin ang impormasyon mula sa kanyang amo. Dinukot ng mga lalaki ang elf ngunit biglang lumitaw ang isang higanteng wild boar mula sa kagubatan at pinapatakbo ang mga lalaki. Nang malapit ng tapusin ng hayop ang elf ay winasak ito ni Shin at napagtanto niya sa sandaling iyon na kaya niyang i-adjust ang kapangyarihan ng mga spells na gusto niyang gamitin, at tila bumabalik sa kanya ang bigat ng pisikal na atake. Nagpasalamat ang elf kay Shin sa pagligtas sa kanya at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Tia. Ang kanyang amo na hinahabol ng mga lalaking iyon ay tinatawag na Shane Razor at halos hindi niya kilala ang lalaking nasa harap niya. Gayunpaman dahil siya ang responsable sa pag-aalaga ng tindahan at paghahatid ng mga mensahe sa kanyang amo, pinahintulutan ni Tia si Shin na maghatid ng isa sa mga mensaheng ito kay Shan, at ang bawat isa sa mga ito ay nagkakahalaga ng 1,000 hiyas. Subalit walang ideya si Shin kung anong uri ng pera ito at ang tanging hawak niya ay mga barya. Tinanong ni Tia kung kinuha ba niya ito mula sa ilang item box dahil iilan lamang na royals at elders ang may kakayahang gumamit ng ganitong uri ng kahon. Dagdag pa nito na ang mga barya ng Joe ay may kapangyarihang magpalitaw ng mga spells, na nagkakahalaga ng humigit kumulang 100 milyong hiyas at sa kabutihang palad,
naalala ni Shin na sa loob ng laro na ang isang joke coins ay parang isang penny lamang. Nagtaka si Tia at nagtanong kung sino ang batang ito at sinagot niya na isa lamang siyang adventurer at ayon sa mga setting, ang kanyang lahi ay isang superior human at sumagot si Tia na ang mga superior humans ay nangamatay na, iilan na lamang ang mga karaniwang tao ayon sa kanyang narinig. Mayroon lamang 6 na superior humans at sila ay nawala mula pa noong araw ng pagbagsak ng kaluwalhatian, 500 taon na ang nakalilipas at isang pangyayaring pangkasaysayan na nagdulot ng malawakang pagkawala ng di mabilang na mga nilalang. Sa sandaling iyon, naalala ni Shin na pagkatapos niyang talunin si Origin, nawala ang mga pangalan sa kanyang listahan ng mga manlalaro at kung ang bilang ng nawala ay ganun kalaki, ito ay isang makabuluhang insidente. Nag-uugnay ng mga tuldok, natuklasan ng mandirigma na ang mundong ito ay ang mundong iyon pagkatapos ng 500 taon at pagkatapos nito, inalok ni Shin ang isang barya ng joke coin sa dalaga bilang tanda ng pagkakaibigan, at hinangaan ng elf ang kahangahangang disenyo ng barya na kanyang pinagnanasaan at samantalang si Shin ay abala sa pag-aaral ng kahangahangang disenyo ng iba pang mga bagay na kanyang kinagigiliwan. Sinabi ni Benny na ang ganitong barya ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa elf dahil ang lahi nito ay gumagamit ng maraming mahika. Natuklasan ni Tia na binago ng kanyang amo ang kanyang anyo gamit ang mahiwagang ilusyon dahil ang mga elf na may itim na buhok ay simbolo ng malas. Ang kulay ng buhok na ito ay kilala sa pag-akit ng mga trahedya tulad ng mga lalaking umatake sa kanya kamakailan at dahil sa kapalarang ito, si Tia ay pinalayas mula sa kanyang nayon hanggang sa iligtas siya ni Shin kaya't nilagyan ng kanyang amo ng mahiwagang harang ang paligid ng tindahang ito, pinapayagan si Tia na mabuhay ng ligtas sa nakalipas na 100 taon. Nang tanungin niya si Tia tungkol dito, nalaman ni Shin na bago ang sumpa ay nakita niya ang buhok ng dalaga na kulay pilak, kaya't naalala niyang may narinig siya tungkol sa isang spell na tinatawag na Cursed Gift. Sa kabutihang palad para sa elf, may kakayahan si Shin na linisin ito o purify subalit kahit gumana ang spell, walang nagbago sa hitsura ng dalaga maliban sa isang hibla ng pilak na buhok at sa pagkakita nito, labis na natuwa si Tia dahil makikita niya muli ang kanyang orihinal na buhok pagkatapos ng 100 taon. Pagkatapos ay tinawag ni Shin ang elf na tumawid sa mahiwagang harang at nangakong alisin ang anumang banta na maaaring lumitaw, kaya sa wakas ay nagawa niyang makayanan ang limitasyong iyon at malayang maglakad papunta sa kagubatan, hanggang sa marating niya ang magandang tanawin ng isang bukid at umiyak sa harap ng kalawakan ng langit. Bumalik sa Moon Sanctuary. Inanunsyo ni Shin na bibisitahin niya ang susunod na lungsod upang hanapin ang kanyang nawawalang mga kasama dahil ang katabing lungsod ay ang kaharian ng Barlik. Inaabot sa kanya ni Tia ang isang liham ng rekomendasyon na magpapahintulot kay Shin na laktawan ang pila sa inspection doon. Bago umalis ang superior human ay nangako ang elf na ipagbibigay alam kapag bumalik si Shin at pagkatapos dumaan sa malaking pila sa inspection. Nakita niyang nagagamit nga ang liham at naglalakad sa mga kalye ng kaharian na kilala bilang Bay, dinala si Shin sa Adventurers Guild at isang mahusay na lugar para magtipon ng impormasyon. Sa loob ay hiniling niyang magparehistro bilang isang adventurer at sinabihan siya ng attendant na umakyat sa kaliwang hagdan at sundan ang daan papunta sa counter at sa paggawa nito, nakasalubong ni Shin ang isang attendant na kahawig ng nauna. Natuklasan niya na ang babae sa ibaba ay ang nakatatandang kambal na kapatid nito at ang pangalan niya ay Celica. Ang babae sa ibaba ay ngayon ay tinatawag na Celica at ipinabatid sa kanya nito na kailangan niyang magbayad ng paunang bayad at mag-fill out ng mga papeles. Sa kasamaang palad, ang guild card ay handa lamang kinabukasan kaya't ginamit ng mandirigma ang oras upang suriin ang kanyang kapaligiran at mapansin na maraming mga sandata na yari sa bakal at tanso sa guild. Kaya mas maganda pa ang kalidad ng laro noon. Sa sandaling iyon ay dumating si Celica upang ihain ang pagkain na in-order ng pinakabagong adventurer kaso nang ilagay niya ang pagkain sa kanyang bibig, nagkomento siya na mahirap kumain habang may nakatitig sa kanyang mukha at gayunpaman, naroon ang babae upang suriin kung tunay nga ang sulat ng rekomendasyon mula sa Moon Sanctuary. Hindi iniisip ni Shin ang pagsasailalim sa inspection na ito, ngunit gusto niyang matapos muna kumain bago pa man makaharap ang guildmaster kaso tila nasa likuran lang pala ng lalaki ang master, at siya rin ang nasa harapan niya sa unang counter ng guild. Kaya ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Barlock at nang walang paligoy-ligoy, hiningi niya kay Shin na ipakita ang sulat ng rekomendasyon na natanggap upang suriin kung ito nga ay orihinal.
inilagay ni Barlock ang isang tunay na sulat sa tabi nito at nalaman nilang hindi peke ang sulat na dala ni Shin. Di nagtagal, ipinaalam ni Shin na si Tia ang nagbigay sa kanya ng sulat kaya't ipinaliwanag ng Guildmaster ang ilang instructions na dapat sanay na ipasa ng elf nang ibigay ang item na ito. Ipinaliwanag ni Barlock na sa tulong ng sulat na ito, posible na pumasok sa halos anumang bansa nang hindi na kinakailangang dumaan sa inspection at tinatanggap ito sa lahat ng guilds at sa kaso ng kahariang ito, pinapayagan nito ang pag-i-schedule ng isang meeting sa hari. Dahil sa halaga ng item na ito, marami ang nagnanakaw o kahit pumapatay para makamit ang kanilang mga layunin kaya't kailangang tiyakin ni Shin sa master na kaya niyang protektahan ang sulat na ito, kung hindi ay kailangan itong sirain agad. Nangakong aalagaan ni Shin ang regalo na ibinigay ni Tia bilang pagpaparangal sa pangalan ng elf at matapos sabihin ito, tumayo si Barlock upang batiin ang binata na may mataas na inaasahan para sa kanya at bago umalis, kailangan munang masubukan ang mga kakayahan ni Shin doon. Sa pagtatapos ng araw, pagod na pagod ang mandirigma mula sa lahat ng kaguluhan kaya't plano niyang itaas ang kanyang ranggo pagkatanggap ng guild card kinabukasan. Pagkagising kinabukasan ay eksaktong nasa lugar siya kung saan siya natulog, kaya napagtanto niyang hindi siya nasa bangungot. Bumalik si Shin sa guild at pinasalamatan si Celica para sa rekomendasyon at napansin ng babae ang bagong damit ng binata at sinabi niya na sa mga ito, pakiramdam niya ay mas malaya siyang gumalaw pero subalit alam ni Shin na bilang isang adventurer na mababa ang level, hindi siya dapat magdala ng masyadong kapansin-pansin na kagamitan. Ibinigay ng attendant ang card sa adventurer at binalaan siya na may 9 na ranggo ng adventurer mula SSS hanggang A hanggang G. Ang pagkumpleto ng mga trabaho ay nagbibigay ng mga puntos para sa ranggo, at maaaring tanggapin ng mga adventurer ang mga quest na hanggang 2 ranggo na mas mataas kaysa sa kanila. Di nagtagal ay sinabi ni Shin na gagawin niya ang isang misyon para mangolekta ng damo ng hawk, isang tanyag na sangkap sa potion kaya't nagpaalam siya at umalis at habang naglalakad palayo ang binata, napansin ni Celica na hindi siya mukhang masyadong nakaka-impress kahit na kinilala siya ni Barlock dahil sa kanyang kakayahan. Ilang oras ang lumipas at 3 oras nang naghahanap si Shin ng damo ng hawk nang makita niya sa radar ang isang halimaw na kakaiba ang kilos. Natuklasan niya ang isang Scalish Jack at ito ang isang monster na may antas na 350 at nang makita ang isang nawasak na karwahe sa malapit, napansin ng adventurer na kakaiba ang kilos ng nilalang dahil ito ay nakikipaglaban. Naalala ni Shin ang mga kwento ng ibang adventurers sa guild tungkol sa isang Scalish Jack na nagdulot ng maraming biktima sa lugar, nagpasya siyang tapusin na ang paghahari ng monster para sa kabutihan ng lahat, subalit ipinapahiwatig ng lakas at bilis ng kalaban na hindi ito magiging madaling hamon. Kakaiba ito, ang nilalang ay isang undead na may daladalang espada ng light element at hindi pa ito nakita ni Shin noon at sa muling pag-atake ay nabigo ang tao na magdulot ng sapat na pinsala sa kaaway, at hindi na magtatagal ang kanyang espada sa marami pang pinsala. Kaya't nagpasya si Shin na subukan ang kanyang limit break skill at pagkatapos ay umatake sa Scalish Jack at wasakin ang puso nito, subalit napansin ng binata na lumipad palayo ang espada ng kalansay at hindi niya ito nahawakan, ngunit may nakuha naman siyang mahalagang hiyas mula dito. Hawak ang hiyas, nagsimulang maniwala si Shin na mas masaya ang totoong mundong ito kaysa sa inaasahan niya at habang umiikot ang espada hanggang sa tumusok ito sa bintana ng isang babaeng nagngangalang Ryan at matapos suriin ang espada, tinanong ng mga sundalo kung ano ang dapat gawin dito. Hiniling ng pinuno ang presensya ng isang appraiser upang tukuyin ang komposisyon ng sandata at alamin kung sino ang nagtapon nito sa kastilyo. Habang nagsasalita sa kanyang sarili, sigurado si Ryan na ang espada ay pag-aari ng isang napakalakas na tao. Pagbalik ni Shin sa lungsod, nakita niyang seryosong nasugatan ang mga adventurer at tinanong niya ang isang sundalo kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ng lalaki na lahat sila ay naging biktima ng isang nilalang na tinatawag na Skullface sa hilagang kagubatan at 4 lamang sa 12 ipinadala ang nakaligtas. Naalala ni Shin ang mga bangkay na kanyang nakita sa lokasyon na iyon at dagdag pa ng lalaki, may nakita siyang isang espada na lumilipad sa kagubatan hanggang sa bumangga ito sa kastilyo at tinanong niya si Shin kung may alam siya tungkol dito, ngunit nagkunwari si Shin na wala. Ipinaalam ng lalaki kay Shin na iniimbestigahan niya ang kaso at humingi ng impormasyon kung may matuklasan si Shin at pabalik sa guild. Ipinakilala ni Shin ang kanyang sarili kay Celica upang magsumite ng ulat tungkol sa banta ng Skullfist Jack.
at inilabas ang isang high-priority extermination request upang mapatay ang monster na ito. Ipinakita ni Shin ang mahalagang bato na nakuha niya mula sa kalansay matapos niya itong talunin. Nagulat si Celica at hindi makapaniwala na nagawang talunin ng isang lalaki mag-isa ang ganitong kakaibang halimaw. Kahit hiniling ni Shin sa dalaga na kumalma ay natuwa siya sa matatag at natatakot na kilos nito. Sa sandaling iyon ay lumapit ang isang kasamahan ni Celica sa pag-uusap at sinabi ni Celica sa kanyang katrabaho na tinalo ng lalaking ito ang Skullfist Jack. Inangkin ni Shin na hindi niya ito mapatunayan dahil hindi niya dinala ang kagamitan ng halimaw, dahil ito ay hindi naman ito espesyal. Gayunpaman, binanggit ni Al na ang kagamitan ni Jack ay maaari lamang makuha ng isang may ranggong B o ng isang may malaking kayamanan, kaya't kakaiba para sa isang baguhang adventurer na sabihin iyon at nagpasya silang suriin ang mahalagang bato upang makita kung naglalaman ito ng mana ng kalansay. Ayon kay Al, ang ganitong uri ng halimaw ay lumilitaw kapag ang mga hinanakit o mga kalakip ng patay ay nagsanib sa mana at sa kabila ng hilagang kagubatan na napakadelikado. Marami ang nawalan ng buhay doon at mahina ang mana sa rehiyong iyon kaya hindi dapat lumilikha ng ganitong kalakas na mga halimaw. Nagtataka si Shin kung bakit lumitaw ang isang nilalang na may antas na 350 sa lugar na iyon, kaya nagiging alerto ang mga kababaihan sa laki ng banta na ito sa kaharian at dinala ni Celica ang mahalagang bato upang matukoy ang lakas ng halimaw, habang tiyak na sinabi ni Al na tanging isang may ranggong A lamang ang makakatalo sa kaaway ng ganong kalibre. Hiniling ni Shin sa elf na panatilihing lihim ito dahil ang huling bagay na gusto niya ay ang makaakit ng pansin at pagkatapos nito, nagpahinga si Shin upang kumain at samantala ay sinamahan siya ni Celica at ito ang kakambal na kapatid ni Celica sa isang bakanteng mesa. Inihain niya ang hinihinging inumin at tinanong kung okay lang ba na may makisabay sa mesa nila, biglang may isang anyo ng anino ang tumawid sa guild, na nakakuha ng pansin ng lahat at ikinagulat ng mga naruroon na adventurer. Ang individual na ito ay may dalang mahiwagang sibat na venom, isang alamat na sandata na maaaring makipagsabayan sa mga mitolohikal na armas at umupo siya, nagpakilala bilang Willem Avis at napansin ni Shin na siya ay isang lancer na may antas na 188. Komento ni Avis na maganda ang kagamitan ng binata sa kabila ng pagiging baguhan nito, ipinaliwanag ni Shin na siya ay galing sa probinsya at hindi pamilyar sa mga kaugalian ng malaking lungsod. Naintindihan ni Avis kung bakit hindi nagulat ang binata sa kanyang pangalan. Pagkatapos ng lahat ay tinawag siyang vampire, dahil madalas niyang pinaghuhuli ang mga undead at akala ni Shin na ang palayaw na ito ay dahil sa katangian ng lancer, na nagtataka sa lahat sa guild tungkol sa katinoan ng baguhan. Natagpuan ni Avis na nakakaaliw ang kakaibang ugali ng binata at ibinunyag na ang palayaw ay nagmula sa kakayahan ng sibat na mag-drain, na sumisipsip ng life force ng biktima at inililipat ito sa gumagamit at sa sandaling iyon, dumating si Celica upang ihain ang 2 plato at parehong sumang-ayon ang 2 mandirigman na mas mainam ang kumain kaysa mag-usap pagkatapos ng tanghalian. Pagkatapos kumain ay pumasok si Shin sa isang aklatan sa unang pagkakataon sa mahabang panahon at ginugol ang hapon sa pagbabasa tungkol sa kasaysayan ng kaharian ng Barlik. Habang nagbabasa si Shin ng isang aklat patungkol sa kasaysayan na naitatag 511 taon na ang nakalilipas, naalala niya ang sinabi ni Tia na ang Decline of Glory ay nangyari 500 taon na ang nakakaraan, isang pangyayari kung saan maraming tao ang biglaang nawala. Naiisip ni Shin na ang pagkawala ng mga manlalaro mula sa laro ay maaaring sanhi ng kalituhan na ito at pagkatapos, nakakita siya ng aklat tungkol sa mga lahi sa mundong ito at napansin niya na kapareho ang mga ito ng nasa laro. Samantala ay pinangungunahan ni Barlock ang isang pagpupulong tungkol sa kamatayan ni Scuttlejack, tinatanong ng isang knight kung bakit hindi kinuha ng tagapagtupad ang kagamitan ng halimaw, ipinaliwanag ni Al na ang adventurer ay hindi nakakita ng anumang espesyal sa mga armas. Isang matandang lalaki ang nagkomento na ang mga tumatanggap ng liham ng rekomendasyon ay kadalasang hindi pangkaraniwan, ngunit hindi sumang-ayon si Barlock dahil siya rin ay tumanggap ng isa. Gayunpaman ang pagsusuri ng bato ay nagpatunay na ang antas ni Scuttlejack ay 350 at itinaas siya sa antas ng hari, kaya't nakababahala ang isiping maaaring may mga halimaw ng ganoong kalibre sa hilagang kagubatan. Nais ng knight na malaman pa ang tungkol sa kagamitan na dala ni Skullfist at kung sino ang tumalo sa kanya. Naalala ni Barlock na nais ng ehekutibo na manatiling hindi nagpapakilala,
ngunit tungkol sa mga armas ng skeleton doon ay binanggit ng knight na ang espada na lumipad papunta sa kastilyo ay lumitaw sa parehong araw na tinalo si Scuttlejack. Ang talim ng espada ay humigit kumulang 7 talampakan ang haba at yari sa mahiwagang bakal at metal na may halong metal, at may mahika ng light element spell na sa madaling salita, ito ay isang armas na maihahambing sa kayamanang espada ng nasyon ng Barlic at dahil ito ay malamang na isang alamat na kagamitan, hindi marapat na baliwalain ang sinumang tinalo ang may-ari ng naturang armas. Bukod dito ay may malaking problema sa buong kwentong ito at samantala, masayang kumakain si Shin ng barbecue ng pusa sa plaza hanggang sa lumapit ang isang tiger girl mula sa mga beast folk. Inalok siya ni Shin ng isang tusok at kinuha ito ng dalaga ng walang seremonya. Pagkatapos kumain, nagkaroon ng tiwala si Millie na magpakilala kaya't nagpakilala rin si Shin at tinanong kung may kasama ba siyang maghahatid sa kanya pauwi at sa puntong iyon, itinuro niya si Avis na lumitaw para sa isang hindi inaasahang pagtatagpo. Akala ni Shin ay anak siya ng Lancer, ngunit ipinaliwanag nito na isa siya sa mga bata mula sa ampunan ng simbahan at dahil medyo pasaway si Millie at madalas tumakas ay madalas niyang habulin ito, sinabi ni Willem na napakamahiyain ni Millie kaya nagulat siya na nakipag-ugnayan ito sa binata. Lumapit ang babae at hiniling sa binatang iligtas ang isang sorrow sa hilagang kagubatan bago umalis, habang nagpapahinga sa kanyang silid ay pinag-isipan ni Shin kung bakit hiniling ni Millie na iligtas ang sorrow. Ngunit wala naman siyang ibang gagawin hanggang sa dumating siya kaya't nagpa siyang tingnan ang sitwasyon. May paraan siya para makipag-ugnayan sa amo ni Tia kaya kinabukasan ay dumiretso siya sa Moon Shrine, pagdating doon ay hiniling niya sa elf na magpadala ng mensahe kay Shin na hilingin sa kanya na makipagkita kung makikilala niya ang espada na hawak niya. Humanga si Tia sa antas ng sandata na hawak ni Shin na tinatawag na Blue Moon, na pag-aari ni Shan at maaari lamang gamitin niya o nang lumikha nito at pati na rin ng mga itinatalaga ng dalawa at bagaman mukhang makapangyarihan, naniniwala si Tia na ang paghawak sa espada na ito ay makakasira sa kanya at iniisip ni Shin na dahil ito sa material na ginamit sa paggawa ng sandata. Sa katunayan ito ay yari sa isang halong metal ng Chimay na isang pangil mula sa Black Death Dragon, isang kaliskis mula sa halimaw ng Ocean Rebellion at isang luha mula sa isang elemental na Tale at dahil dito, sinabi ni Tia na wala nang makapagbigay takot sa kanya kapag kasama si Shin at may dalang ganitong mga kwento. Humingi ng paumanhin si Shin ngunit binigyang diin na ang Blue Moon lamang ang paraan para maalala siya ni Shan, pumayag si Tia na tumulong at iniabot ni Shin sa kanya ang isang mahiwagang sulat na makakarating sa kanya kahit saan siya naruroon. Susulatan ito ni Tia at ipadala kay Shin kung may balita siya mula sa kanyang amo sa pamamagitan lamang ng pagsulat ng pangalan ng tatanggap at pagsabi ng salitang send. Tinanong ni Tia kung bakit hindi direkta ni Shin ipadala ang sulat kay Shan. Paliwanag ni Shin, sinubukan niya itong ipadala ngunit hindi ito nagtagumpay at dahil dito ay kinakailangan niyang patunayan kay Tia na gumagana ang mga sulat na ito, kaya umalis siya sa dambana at agad na dumating ang sulat para sa elf matapos niya itong ipadala. Ang problema sa hindi malamang dahilan, hindi maipadala ang mga sulat kay Shan at marahil dahil hindi pa niya siya nakikilala sa mundong ito at humanga, hiniling ni Tia na bigyan siya ni Shin ng ilan sa mga sulat na ito para sa kanyang sarili kaya't sinamantala ni Shin ang pagkakataong mayroon siyang mga natirang sulat at binigyan siya ng ilan dahil nag-aaral siya ng mahika. Gusto ng elf na pag-aralan ang mahiwagang bagay na ito, kaya binigyan siya ni Shin ng 3 para sa bayad sa pagpapadala na hinihingi niya at pagkaalis ng adventurer. Nagtaka si Tia kung bakit hindi niya direkta na lang ipinadala ang mga sulat sa kanyang amo dahil kilala niya ito sa mundong ito. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Shin sa hilagang kagubatan upang hanapin ang Sorrow, ngunit isang nakakatakot na boses ang nagsabi sa binata na umalis at alam niyang ito ay isang mahiwagang barrier spell. Ngunit dahil lumalaban siya sa mental interference ay hindi siya maaapektuhan ng spell na ito. Bagamat senyales pa rin ito na may darating at habang lumalalim siya sa kagubatan, natuklasan ni Shin ang isang malaking hagdanan na may pugad ng ibon sa tuktok at sa dulo nito, natagpuan niya ang isang dambana at pagdating niya roon ay nawala ang madilim na boses ng kagubatan. Naniniwala si Shin na ito ang sentro ng barrier at habang tinawid niya ang pugad ng ibon, may narinig siyang kakaibang tunog na pag-snap at pagpasok niya sa dambana, nakita niya ang Sorrow na nakahiga sa gitna ng isang restrict na symbol. Lumapit si Shin at napagtanto na ang Sorrow ay na-poison at nasumpa,
kaya dali-dali niyang ginagamot ang hayop para maiwasan ang pagkamatay nito at nakahinga ng maluwag si Shin matapos maligtas ang hayop, ngunit agad siyang naging alerto nang marinig ang isang kakaibang ingay. Ipinaalam ng kanyang radar na papalapit ang isang hukbo ng mga kaaway na mga undead skeletons na may dalang mga armas at dahil marami ang mga kaaway, tinawag ni Shin ang isang sibat sa isang kamay habang hawak ang Sorrow sa kabilang kamay. Habang sumusugod ang hukbo ng kaaway ay ginamit ng adventurer ang kanyang piercing groove, upang wasakin ang kalahati ng mga kalaban at pagkatapos ay ginamit ang kanyang shining flower upang talunin ang natitirang mga skeletons. Gayunpaman, nakilala ng radar ni Shin na may dalawang kaaway sa unahan na hindi pa niya nakikita at biglang nasira ang dalawang estatwa ng Kitsin Fox at lumabas ang dalawang golem na nasa level 674. Ang Blue Fox ay umaatake gamit ang Ice Magic habang ang Red Fox ay bihasa sa sining ng apoy. Ang madilim na hamog sa bahaging ito ng kagubatan ay kumikilos bilang isang hamog na lumikha ng mga pagkasira na ito at wala ng ibang pagpipilian si Shin kundi ang patayin sila. Ginamit ni Shin ang Shadow Bonds upang ikulong ang mga golem, ngunit naglabas sila ng hamog mula sa kanilang mga katawan hanggang sa bumuo ito ng isang usok na sumisira sa paningin ng Sorrow. Hindi nagtagal, nakawala ang mga halimaw mula sa mga tali at inatake ang adventurer na halos hindi makita ang mga kaaway sa gitna ng hamog, subalit itinuro ng Sorrow ang mahiwagang bilog kung saan ito dati, at tumakbo si Shin patungo sa gitna nito. Natuklasan niya na ang hamog ay hindi nakakapasok sa simbolo na ito at bukod pa dito, ipinahayag din nito ang lokasyon ng mga kaaway at habang muling sumusugod ang mga halimaw, tinawag ni Shin ang Arch of Bonds upang muling ikulong sila. Matapos tapusin ang labanan sa pamamagitan ng isang cataclysmic strike, naglaho ang hamog dahil sa pagkamatay ng mga nilalang kaya't tumalon ang Sorrow sa tao na nagligtas dito at sa pag-aanalisa sa hayop, natuklasan ni Shin na ito ay isang level 211 na element tail at isa sa pinakamakapangyarihang halimaw sa New Gate. Ngunit sa halip na maging humanoid o higanteng Sorrow, ito ay hitsura ng maliit na cub at sa kabila nito, sinamantala ni Shin ang pagkakataon na matame ang maliit na Sorrow na tila nakadikit na sa kanya bilang pasasalamat. May bago ng alagang nakapatong sa kanyang ulo, pinagnilayan ni Shin na hindi pa niya nakita ang mga miasma-affected golems at isang cub element tail sa laro at umaasa siyang ito ay magiging pahiwatig kung paano siya makakabalik sa kanyang mundo at samantala, natanggap ni Shin ang isang mahiwagang sulat sa kahilingan ng kanyang amo. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bago nitong episode.